problema. Dahil sino ba ang mga mastermind ng mga ghost projects? Eh, di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman. Actually, marami hong revelations nangyari dito sa flood control. Narinig ko, sinabi rin ni Secretary Dizon, marami sa mga flood control ni plano wala eh. No? So kung plano wala, definitely yung master plan wala rin. No? So marami dito parang patse-patse po yung mga projects pero hindi alam kung talagang makakatulong o hindi. So ito po yung kinokorek ngayon ng DepDev, DNR as well as DPWH. No? Salamat, Mr. Chair. Kasi yung sinabi niyong ganyang mga proyekto, walang engineering plan, may financial plan lang. Kaya po nagbunga ng hindi ng flood control kundi ng corruption at yung mga pagdurusang dinadaanan ng mga kababayan natin ngayon. Mr. President, if I may interject. Yes, with the permission Mr. of, President, Senator Estrada. Lisa. I think the presiding officer is busy. Senator Estrada is recognized. Thank you. Just only one question. Your Honor, kung magkakaroon ba ng partisipasyon ang Regional Development Council dito sa mga flood control projects, magkakaroon ba tayo ng mga ghost projects? Kung tinitignan ho namin, yung batting average ng Regional Development Council, less than 30% lang po or around 30% ang projects na na-approve ng Regional Council na napopondohan ng GAA. So ang ibig sabihin ho dyan, kahit na ho nag-usap-usap yung mga LGUs, hindi ho napopondohan yung kanilang mga projects. But in a perfect world, sana ho ganun. No, dahil ang Regional Development Council, kasama doon ang LGUs, DPWH, DNR, lahat ng mga regional agencies nandoon ho. So doon sila dapat nag-uusap-usap kung ano po yung magandang project sa kanila. Nung umpisa pa lang, nung maraming mga amendments sa mga kongresista, mga senador, mga flood control projects, dapat pala nagkaroon ng partisipasyon ang Regional Development Councils para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Dahil sino ba ang mga mastermind ng mga ghost projects? Eh, di ba yung mga engineers dyan sa mga DPWH? Hindi naman mga senador, hindi naman mga congressman. Tama ho. Kailangan ho talaga, mas maganda ho talaga dumadaan sa Regional Development Council. Kahit na ho yung meron ko, kasi alam niyo naman, bilang dating mayor, meron tayong mga City Development Council, Provincial Development Council, kahit man lang dumaan doon para at least vetted and coordinated yung project. Kasi sa pagkakalam ko, I'm sorry, Senator Risa, yung mga mayors na napaglaanan ng pondo ng mga flood control projects, hindi nila alam na meron silang mga flood control projects sa sarili nilang bayan. Am I correct? Di dapat alam, dapat naabisuhan yung mga local government units na meron silang ganitong klaseng flood control projects. Parang sa Quezon City na rinig ko na si Mayor Joy Belmonte hindi niya alam na meron ganitong klaseng project na flood control project sa kanyang kinasasakupan. Eh dapat talaga na bilang isang mayor, o bilang isang governor, bilang isang local chief executive, alam nila kung ano nangyayari sa sarili lang bayan o sarili lang probinsya. Hindi yung nabubulagaan na lang sila. Oh, bakit meron palang flood control project dito? Hindi namin alam. Pala, ghost project na pala. Tama ho, I agree with you, Senator Jinggoy. Lumabas yan sa marami nating pagdinig dito sa Senado. Katulad po yung sa Oriental Mindoro na billions yung project sa hometown ng governor pero hindi rin alam ng governor. No? So, hindi na ko-coordinate po sa local government units itong mga project na ito. So, dapat po talaga ma-coordinate kasi at the end of the day, ang local government units ang sumasagot kung may problema doon sa lugar. Kung mayroong baha, kung mayroong ine-evacuate, sila ho ang sumasagot. No? Dito ba sa 2026 budget, mayroong mga flood control projects? Zero. Wala ho. Zero ho. Walang flood control. Mabuti naman. Thank you very much, Senator Risa. Very welcome, Mr. President and Senator Estrada. Sa DepDev pa rin po, Mr. Chair, tumitingin na po ba sila sa mga alternative ways para i-address yung flood damage? Halimbawa, pagbibigay daan sa ilog na dumaloy sa halip na labanan ito o i-constrict ito o kaya
pagpapalaki ng water retention capacities ng mga upstream swamps. Ang DepDev ba nagko-consider na rin ng mandatory insurance coverage against flood risks, Mr. Chair? Doon po sa River Basin Master Plan, yan po ang plano ng DepDev this coming New Year na talaga hong maglabas na ng mga master plans. Sila na hong mag-spearhead per river basin so that itong master plan po ang susundan insofar as flood control projects are concerned. No? So, malaking endeavor ho yan, pero I believe na umpisa na yan in the past administrations. Kailangan lang po ma-update. So yun po yung isa sa mga malaking aktibidad nila this coming New Year. Insofar as the insurance po, wala hong ganun na project po ang DepDev. I think pwedeng tignan yan ng DepDev. Tignan ho nila kung how we can inject an insurance coverage dun po sa mga flood-prone areas or affected areas by mga ganitong climate change. Salamat, Mr. Chair. Or baka pwede rin nilang pag-aralan, pagtulungan ito dun sa binanggit nyo kaninang review ng GSIS, NIIP, or iba pang pwedeng bahay ng insurance para naman dun sa school buildings. Kasi lahat naman affected nitong mga disaster cost na mga pagbabaha. And I hope as far as yung New Year's plan ng DepDev na talagang i-champion yung River Basin Master Plans, I presume and I hope na katrabaho nila doon yung DENR na matagal na rin. Yun na nga po, may sinusulong na mga nature-based solutions and master plans to if not completely prevent, at least i-mitigate yung epekto, masasamang epekto ng mga natural disasters na ito. Wake-up call ho talaga itong nangyari ho sa Sobra atin po. at dapat umpisahan ho natin to sa pagpaplano dahil kung wala hong plano talagang papatsi-patsi lang po yung project at hindi ho nakikita yung solusyon. Apo. No? So yan po naman ang plano ng DepDev. At yun naman po yung traditional na, kumbaga, core competency niya, core business niya sa buong gobyerno. No? Gumagabay, palagay ko, sa lahat ng opisina sa executive na ayusin yung buong development process mula pagpaplano hanggang sa evaluation at pagpaplano muli cyclically, Mr. Chair. Sabi ho sa akin ni Secretary Balisacan na part of the charter of the DepDev is master planning. No? So, linagay ho sa batas talaga na mandato na nila ngayon na tulungan yung iba't ibang agency o mag-spearhead pagdating ho sa master plans. Exactly, Mr. Chair. Salamat po para doon. Huling tanong ko po sa round na to tungkol sa veto recommendation ng DepDev pa rin. Sa pagtatayo po ng bagong Department of Economy, Planning and Development, pinaglaban natin ang kapangyarihan ng DepDev na magrekomenda sa Presidente kung may aalisin na mga proyektong di sang-ayon sa mga national priorities. And ngayon, syempre, nakatingin tayo dun sa yung Philippine Development Plan, ambisyon 2030, 2040. So, sa kasalukuyang budget ng DepDev, sapat na ba ang pondo at staffing para palakasin ang teknikal na kapasidad ng Regional Development Councils na makapagrekomenda ng pag-veto sa mga hindi kinakailangang or makasasama pang ang mga proyekto, Mr. Chair? Actually, admittedly ho, kulang pa sa manpower and capability and DepDev pagdating ho sa monitoring and evaluation ng mga projects. Kasi part ng mandato ho nila, kung napondohan natin, nagmo-monitor at nag-evaluate rin sila dun sa mga projects, lalo na yung mga malalaking pong projects. So, admittedly, kulang ho sila sa manpower and capability per region. Yun naman po ang dinidevelop nila over time. Okay. Very well noted, Mr. Chair.